Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. DOH Region 7 ipaubo sa Code White sugod sa December 16 subay sa holiday season. Inahan sa usa ka estudyante sa Agus Elementary School na nawagan og tambal alang sa mga miubog sa baha. Balitang Bisdak gipasidunggan sa Andak TV Seal Awards 2025. O Parade of Lights sa Ormoc City makahingangha. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. May pahigayon og walkthrough sa kadalanan nga subayod sa solemn procession alang sa umaabot nga Fiesta Senior ang Cebu City Police Office, uban ang Cebu City LGU. Samtang seguridad alang ning holiday season, gipahugtan na usab. Ano ang report ni Fem Marie Dumabo? Sayo ganihang buntag, nihimo sa Oplan Bulabog ang kapulisan sa Cebu City Police. Pinanguluhan sa ilang officer in charge. Police Colonel George Ilanan, diin gisusi ang mga suok-suok nga dapit. Isip kabahin sa hugot nga pagpatuman sa curfew ug sa pagsiguro sa public safety. Matod ni Ilanan nga kabahin na usab kini sa ilang pagpangandam alang sa hugot nga seguridad sa mga kalihukan ning holiday season. Sama na lang sa himoong Misa de Gallo sugod sa December 16. Tanang mga simbahan ug mga gym diin sa ulugon ng mga Misa de Gallo adunay ipakatap nga mga pulis. Gawas pa sa deployment nato sa churches, we will also intensify our patrols in the residential areas because nimba ang mga tao. So atong i-intensify ang atong patrol sa ilang kuanset sila na sila peace of mind nga nanimba sila safe asad ang ilahang neighborhoods. Samtang gisunod usab dayon ang walkthrough nga gihimo diha sa bag-ong rota nga pahigayunan sa solemn procession sa fiesta sa Balaang Bata. Uban sa kapulisan sila si Cebu City Councilor Philip Zafra, ang kadagkuan sa BFP, sa CCTO, CDRRMO, probe ug uban pa. Lakip na usab ang kadagkuan sa Basilica Minore del Santo Niño, Cebu. Kini aron makita na daan ang angay nga ayuhonon, iandam og pagpasiguro sa seguridad. Ang solemn procession ang himuon sa Dan and Bacalso, padong na sa Dan Virama, liko sa Dan Fuente Osmeña, lahos na sa Jones Avenue. So during the inspection, we identified possible risks to public safety. That includes mga open manholes, mga nakitaan niya open manholes. Karon i-repair ko na nila dayon. Obstruction sa sidewalks, ipatangtang nila to mga nag-obstruct. Then identification of possible choke points. Uban ni Cleofer Lumayag, Fem Marie Dumabo. Balitang Bisdak. Aduna nay persons of interest nga gisubay karon ang Lapu-Lapu City Police sa gikatahong responsable sa pagbunal og tubo sa ulo sa usa ka nagpailang political critic ug photographer sa usa ka kanhing mayoral candidate sa Lapu-Lapu City niadtong Biyernes sa hapon November 28 sa Barangay Pusok. Kini ang gibutyag ni Police Colonel Antoneto Cañete, officer in charge sa Lapu-Lapu City Police Office. Matod ni Cañete, dili lang una nila ibutyag ang background ug identity sa maong mga individual aron di maapektuhan ang dagan sa ilang investigasyon. Gawas sa duha ka mga lalaking luwan sa motorsiklo nga nakuhaan og hulagway, isubay pa usab sa Lapu-Lapu City Police ang mga posibleng lookout o ang posibleng nanag-iya sa motorsiklong giluwanan sa mga suspitsado. We have our CCTV footage, backtracking. We have also the plate number of the motorcycle used by the alleged perpetrators. But surely, this is not a form of political harassment or involvement, no? Because, you know, the fact is already a non-election period. And at the same time, Lapu-Lapu City is a very peaceful place. Nadakpan ang usa ka e-bike driver human masakpan sa mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kun City Toda nga miagi sa Cebu South Coastal Road habig sa Barangay Kansuhong. Matud ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga ang maong driver gikan sa Barangay Poblasyon ug Talisay City ug padung mo pauli sa Barangay Inayawan, Cebu City. Nahitabo kini niadtong weekend. Ang driver nga taga Cebu City
Gipasabot ni Tumulak nga subay sa ordinansa sa Talisay City nga naaprubahan ni atong 2021 nga slow-moving vehicles. Lakip na e-bikes gidid-an sa pag-agi sa National Highway sa Talisay City ug strikto kining gipatuman sa mga e-bike sa Talisay City. Gi-issuehan og citation ticket ang driver ug gi-impound ang e-bike aron maliksyonan. Dili may makaingon nga normal siya niya tong higayuna. Tinungdan nga among gisang gipugngan unya among gidakop ug among gi-impound ang iyang e-bike. Nakainom sir, hindi mo makaubo. Duda lang may naka-drugs. Tungod sa mga katalagman nga nasinati karong bag-o, simple ra ang kasaulugan sa Pasko sa syudad sa Mandawi. Kundiin, walay city-wide party nga himuon apan moapil gihapon ang syudad sa Sinulog 2026. Ano ang report ni Nico Sereno? Taliwa sa sunod-sunod nga katalagman nga nahiaguman sa nasod, wa makalingkawas ni ini ang Mandawi City, sama sa linog nga nakaapekto sa pipila ka mga istruktura ug ang pagkusukuso sa bagyo nga miresulta sa halapad nga pagbaha sa yuning buwana kundi daghang residente sab ang naapektuhan. Kini ang rason nganong sa umaabot nga kasaulugan sa Pasko, scale down sa syudad ang selebrasyon. Mato ni Mayor Jongki Uwano, wala na'y party para sa tanang empleyado sa City Hall aron makadaginot sa gasto. Hinuon, hayan magkatapok-tapok gihapon ang mga personnel sa matag departamento kundiin simple ra ang mamahimong salo-salo. Provide na lang tag kanang trays ba, kanang food trays, magihan man even before side nakibaw naman siguro mo nag-austerity man ta diri karon no, even kani atong mga seminars, meetings outside of Mandawi ato nang ginanggikat. Apan kun partisipasyon sa Sinulog Festival ang hisgutan, matud ni Uwano, moapil gihapon ni ini ang Mandawi para sa sunod tuig. Itandi sa ubang mga silingang LGUs nga nakadesisyon nga dili na musalmot, moapil gihapon ang Mandawi, labi na nga nasugda na ang preparasyon o practices sa ilang contingent. Apan ni Mando ang mayor nga katunga ra sa allocated nga minilyon nga budget ang gamiton para niini. Aron dili kaayo dako og gasto ang dakbayan. Mga tuwa man good, nakasugod na tag practice. No, pero ako lang giingnan paningkamutan half of the cost lang. Last year siguro nagasto mga 10. Akong ginandiri ko makagasto tag 5 na lang. Pasabot sa mayor, importante ang pagsalmot sa Sinulog, pagpasalamat sa balaang bata ang Senyor Santo Niño. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sugod December 16, Code White o Heightened Alert ang ipatuman sa Department of Health sa Central Visayas isip pagpangandam sa holiday season. Atong sayran sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? Sa di pa ang pagpatuman sa Code White Alert, DOH7 ang ipahimangno na sa publiko kalabot sa mga holiday-related health issues. Ipaubo sa Code White Alert aron masiguro ang kaandam sa tanang mga hospital, pribado o pampubliko man. Laki pa mga rural health sugod December 16 hangtod sa January 4. Pagpangandam sa pagtubag sa mga holiday-related health issues, sama na lang sa mga disgrasya. Hinungdan nga gilusad sa DOH ang kampanya sa Biya Healthy o ang pagsigurong sa kaluwasan diya sa pagbiyahe. Mao na atong paninguhaon nga always keep ourselves healthy, and second, keep our vehicles, if ever manggani, check always, no? I-monitor always nato so mo nang Biya Healthy. So i-check nato atong giingon nato blow bag set. Pinaka-importante gyud atong kaugalingon nga kita ang nag-drive. Ing holiday season, taliwa sa mga parties, diin gawas sa kaon anao sa bang inom sa mga ilimnong makahubog. Gipainom-duman sa DOH7 nga siguroong wala nakainom ang magmaneho. Ug siguro no sab ang kondisyon sa sakyanan o motor. Mato ni Dr. Shelby Blanco, Pangulo sa Health Emergency Management Services sa DOH7. Nga sa niaging tuig, sugod December 21 hangtod January 6, 166 ang kaso sa mga disgrasya nga holiday-related ang natala sa Vicente Soto Memorial Medical Center.
Samtang ning sayo pa lang nanawagan na ang DOH sa publiko nga likayan na ang paggamit og pabuto sa pagsaulog sa Pasko o sa pagsugat sa bag-ong tuig. Sa miaging tuig, nakatala ang DOH 7 og 135 ka mga kaso sa nabuthan og pabuto atol sa Pasko o sa bag-ong tuig sa Central Visayas. 50% kini ang pagsaka itandi sa mga nabuthan ni adtong December 2023 hangtod na sa January 2024. Duha natala nga namatay nitong January 2025. To drive away the spirits, it's always a tradition sa Chinese, no? Dito man ta nakakuha sa idea, but again, there are always a safer nga alternative ways of merrymaking at the same time pagsaba-saba. So kaldero, turutot, among others, sinsilyo, kung dagantag natigo mga sinsilyo. We have also the TED, no? The tamang pagkain, ehersisyo, and of course, disiplina. So, mao na atong gingon na keep always in moderation at the same time, galaw-galaw din no, pag may time. Gipainumdum usab ang laing holiday-related health issues nga sagad musiaw ning Kapaskuhan, nga mao ang mga acute coronary syndrome illnesses. Nga mausab ang gipangandaman sa PhilHealth alang sa mga claims of benefits sa mga member. Sama na lang sa hypertension, pagtaas sa sugar ug ang pagtaas sa kolesterol. For these three kining illnesses na atay PhilHealth coverage na in case kanang ang mga pasyente kinahanglan i-admit og hospital. For diabetes mellitus na atay total coverage of 7,800 pesos. Hypertension uncontrolled na atay total package of 17,550 pesos. And for hypercholesterolemia, naatay total package of 12,870 pesos. Combat these illnesses is prevention. Mao ni ang pinaka-best good. So karon ang PhilHealth naaman may kanang programa among gitawag nga yakap no, yaman ng kalusugan program. Mao ni siya ang ato ang primary outpatient benefit package. So, hinungdan nga pahimangno sa DOH nga sa tanan nga igo-igo lang ang kanon ug imnon o in moderation. Kini aron masiguro nga luwas ug malipayo na matag pamilya nga mosaulog sa Pasko ug mosugat sa bag-ong tuig. Ses kauban sa DOH ang uban pang ahensya sa gobyerno diha sa ilahang panawagan ug pasidaan sa publiko aro sa alang silang tinguha nga zero casualty kalabot sa firecracker nga paggamit sa firecracker ning Kapaskuhan ug sa New Year celebration. Kinaron dili na mosaka pa ang kaso sa mga nabuthan o na-injured tungod sa pabuto. Kalikayan nga mosaka pa kini sama na lang sa niaging tuig nga gikan sa nisaka og 50% itandi na sa niadtong December 2024 ngadto na sa January 2025. Ses, dagang salamat, Femari Dumabok. Good news sa atong mga kapuso sa Cebu kay ani-ana ang bagong promo sa GMA diin pwede mong makadaog hangtod sa 10,000 pesos. Kini ang Regional Proof of Purchase promo sa GMA ang kasiyahan panalo. Makita sa screen kung unsaon ang pag-apil sa maong promo. Mamahimong magpadala sa ilang entries ang atong mga kapuso sa Cebu para sa tsansa nga makadaog og mga papremyo. Nagsugod ang pagpadala og entries ni atong November 15 nga mulungtad hangtod December 26. Ihulog lang ang inyong entry sa GMA regional stations o kaha sa mga piling supermarkets o grocery stores sa Subo. Bisitahan lang usab ang official Facebook pages sa GMA Promos alang sa kompletong listahan sa Dropbox locations o guban pang mga announcements. Mga kapuso, pagbantay sa fake news, fake Facebook accounts ug scam texts. Gipresentar ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli M. Remulana Jr. ang 10 peso ASEAN coin ngadto kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong November 26 sa Malacañang. Gikatakdang ilusad sa BSP ang 10 peso ASEAN coin sa Enero sunod tuig aron ipakita ang katungdanan sa Pilipinas sa umaabot nga ASEAN 2026. Sa maong ASEAN coin, magpabilin ang naog ni Apolinario Mabini. Samtang sa pikas naong sa coin, gipakita ang disenyo sa ASEAN leadership ug unity. Lapu-Lapu City Tourism Officer Mi Pasabot
kung nganong dili mo salmot ang dakbayan sa Sinulog 2026. Mato ni Gary Lau, Lapu-Lapu City Tourism Officer, nga samtang gikonsiderar sa dakbayan ang subling pagsalmot sa Sinulog nga ilang usa sa labing ingranding festival ukop nasud. Gani nalangkat sa Lapu-Lapu City contingent ang third place sa Ritual Showdown ni atong Sinulog 2025. Apan, sub-usab karon ang himong pagpangandam sa Lapu-Lapu City, LGU, isip usa sa mga host cities alang sa ASEAN Summit 2026. Sa Lapu-Lapu City, ipahigayon ang ASEAN Tourism Forum karong January 26 hangtod January 30, usa ka semana human sa Sinulog 2026. Itimantingbang po nato nga both are priorities. But we have to take into consideration also that we have visitors from outside the countries. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Aron mas ma-monitor ang ilang area of jurisdiction, gi-maximize sa Mandaue City Police ang teknolohiya aron mas dali ang pagresponde sa mga panghitabo sa kadalanan. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa command center sa Mandaue City Police Office, 24/7 ang himong monitoring sa mga CCTVs nga namuntar sa lain-laing bahin sa syudad. Naka-mirror na sa ilang opisina o makita ang kuha gikan sa mga CCTV sa Mandaue LGU Command Center. Gawas ni ini ang mga pulis nga naa sa beat assignment o mobile patrol sa ilang mga responding vehicles required na sab sa live feed sa ilang nahimutangan pinaagi sa communications platform. Tungod ni ini, makita na ang mga panghitabo sa dugang 41 pa ka mga locations kung asa regular nga naka-standby ang ilang mga pulis. Enhance with the usage of technology. No? Naana man siya sa una, but enhance lang with the use of body-worn cameras, drones, Zoom platforms, and other technologies na available karon. Mi-provide ang MCPO og mga cellphones para magamit sa mga sakop nila. Gawas pa sa mga handheld radios nga gipanghatag aron mas dali ang komunikasyon. We are always on our toes as our regional director, Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan would always say, dapat nakatipto ang mga tao na to, meaning ready, no? Ready ang tao, ready ang equipment. Sa pikas bahin gikalipay sa Mandaue Police nga sila ang midaog sa Enhanced Managing Police Operations kun EMPO Challenge. Ubos ni ini gihimong kompetisyon ang mga simulation exercises o SIMEX nga ilang respondihan ug tan-awon kinsa ang labing maayo og response. Ang senaryo nga gihatag kanila, robbery incident nga girespondian. Sa tibok PRO7, ang MCPO ang midaog itandi sa ubang city ug provincial offices. On the average, we conduct minimum of 10 SIMEX a day. No? So that ang atong tropa is ang ilang operational readiness. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Human mabalita, Sir GMA Regional TV Balitang Bisdak ang giimong pagpanghatag og tambal batok leptospirosis sa Barangay Paho ngadto sa Mactan Air Base Elementary School nga gisanapan sa baha ni atong Lunes sa buntag ginikanan sa usa sa mga estudyante sa Agus Elementary School na nawagan nga unta mahatagan usab og pagtagad ang mga estudyante sa ilang barangay nga nakaubog usab sa baha. Siluan mayroon dina sa report. Nipada o mga hulagway sa RTV Balitang Bisdak ang ginikanan sa usa sa mga estudyante sa Agus Elementary School. Diin makita ang pagsanap sa baha sa usa sa mga classroom sa naasong tunghaan niadtong Lunes sa buntag dihang nibunok ang kusog nga uwan. Wala na magpa-interview ang maong ginikanan apan sa iyang mensahe nga gipada sa Balitang Bisdak nang hangyo siya nga unta mahatagan usab og tambal batok leptospirosis ang mga estudyante sa Agus Elementary School nga nakaubog sa baha. Sa phone interview, gikonpermar sa principal sa Agus Elementary School, Dr. Grace Parantar, nga unang higayon kadtong nakasinati sila og pagbaha sulod sa eskwelahan. Apan iyang gitataw nga upat lang ka mga classrooms ang naapektuhan. Kini naglakip sa usa ka classroom sa grade 1,
grade 3 ug 2 ka classroom sa grade 5. Nasubay usab nila nga niabot gayud sa 92 ka mga estudyante ug 3 ka mga maestra ang nakaubog sa baha niadtong higayuna. Gani tungod sa hitabo, nipatuman sila og early dismissal. Tukad-tukad first time sa Agos kay actually heavy gid ang iyang rains, ma'am. And there's no negligence sa part sa teacher niya. Nakasugamak naman jud ari ang uban nga mga bata mautong parents ipakuha gid nako sila dili makauli unless na parent. Gisusi sa RTV Balitang Bisdak ang Agos Health Center aron makakuha og kasayuran kung may libreng tambal ba usab sila sa leptospirosis ug kung nanghatag na ba usab sila og tambal sa Agos Elementary School. Matod sa Taga City Health Center ug sa usa sa mga konsehal sa barangay, wala sila makadawat og report nga nabahaan ang mga classrooms sa Agos Elementary School. Apan ilang gitataw nga libre ang tambal batok leptospirosis. Gani human sa kusog nga pag-uwan niadtong Lunes, duha sa mga residente sa barangay ang nangayo og tambal batok leptospirosis. Sa mga taga-Agos barangay, natay available nga para prophylaxis sa leptospirosis. Mao lang mo diri sa health center. Kanang Monday to Friday kay available jud ta diri. O nya natay tambal gyud nga gikan na sa City Health nga libre. Pabalik-balik nang nipahinumdom ang mga health authorities ngadto sa publiko nga kung ugaling nakaubog sa baha, magpa-check up dayon sa doktor ilabi na kadtong adunay mga samad. Libre ang tambal batok leptospirosis ug anaa kini sa tanang health centers sa Lapu-Lapu City. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mabulukon, puno sa kahayag ug nagpakita sa garbo sa kainiyahan ang formal nga pagpasiga sa giant Christmas tree sa Ormoc City Plaza. Ano ang report ni Orchids Lapingkaw? Gipangunayan ni Mayor Lucy Torres Gomez o Congressman Richard Gomez ang official lighting karong tuiga nga adunay temang nature and biodiversity. So we've really tried to dress up the plaza because this is really the convergence point of everyone, and especially at Christmas time. So I've always liked the idea of a storybook, for Christmas, and for this Christmas we wanted something different. We also wanted to celebrate the environment because we are all stewards, and we've seen how climate change has affected us. Matod sa designer si Kenneth Cobonpue, usa kini sa pinalahi nga Christmas tree sa Pilipinas nga gipormang petal sa buwak. Muna siya Christmas bouquet. Mo ni ang ako ang offering, celebration of offering sa inyong nindot kayo nga syudad. Nanani siya tulo ka bahin. Bantay ka dre, ang color dre is blue. Mo ni mo represent sa sea, kanang green is ang earth, o kanang yellow o orange, muna siya ang sun. No? So ang kanang pinakaubos nga layer, muna siya nag-represent sa nagkalain-lain nga mananap sa lake, Danau, o sa atong dagat, sa atong palibot. Gipalibutan usab ang plaza og 12 ka mga rotating pineapple queens nga nagila sa Queen Pineapple sa Ormoc, usa sa pinakasikat nga produkto sa syudad sa Ormoc. Ang matag usa ka pineapple queen nagrepresenta sa matag buwan sa usa ka tuig. Naguna sa seremonya ang Parade of Lights nga adunay 8 ka competing floats nga nagtigiay sa disenyo. Midali to sa bang LGU Ormoc og usa ka espesyal nga concert nga midugang sa mabulukon ug sadya nga pagsiga sa Christmas decorations. Gitapos ang aktibidad sa usa ka fireworks display ug matod sa kapulisan, malinawon ang kasaulugan. Ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak. Bisan unsang orasa karon, posibleng mosulod na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area nga gibantayan karon sa Pag-asa. Katapusang nabantayan sa Pag-asa ang LPA sa gilay og 1,190 kilometers sa sidlakang bahin sa southeastern Luzon. Matod sa Pag-asa, taas ang tsansa ni ini nga mamahimong usa ka bagyo ug kun mahitabo man kini, pagatawgon kining Bagyong Wilma. Sa initial track sa Pag-asa, posible kining maglandfall sa Caraga ug Eastern Visayas karong weekend. Mamahimong tadlason ni ini ang Kabisayan sa mosunod nga mga adlaw. Apan mamahimo usab nga mabag-o ang direksyon ni ini. Busa padayon lang mga kapuso sa pag-monitor sa mga updates. Sa pagkakaroon, wala pa'y epekto ang LPA, apan padayong bupauwan ang amihan, Intertropical Convergence Zone kun ITCZ ug localized thunderstorms. Subay usab sa rainfall forecast sa Metro Weather, ubos ang kahigayunan nga uwanon ang Central Visayas. Apan posible usab nga uwanon ang Samar ug Leyte provinces.
Posible usab nga uwanon ang uban pang mga lugar sa nasod. Walay napuno sa kaso sa ginudahang leptospirosis sa syudad sa Mandaue. Apan subsub gihapon ang monitoring nga gihimo sa mga health authorities. Ani ang report ni Nico Sereno. Napu ka mga typhoon-related cases sa suspected leptospirosis ang natala sa Mandaue City karong bag-o. Sa pagkakaron, gipaabot pa ang kumpirmasyon sa test kabahin niini. Matod sa City Health Officer, walay natalang nadugang sa kaso. As of last week, wala. Wala ko nakitang bagong suspect. The same na gihapon. Hinugipasalig sa City Health ang ilang monitoring, lakip na surveillance o pagsusi sa mga ospital sa mga na-admit nga gidudahang kaso. Samtang nakadawat og mga pasidungog ang Mandaue City gikan sa DOH-7 sa gihimong Universal Healthcare Summit. Giila ang mga programang gipatuman sa Mandaue City Health sa implementasyon sa Universal Healthcare Act o balaod nga nagmando sa quality ug affordable healthcare services. We have the Cancer Navigation Clinic, the Women's Health Caravan, the Child Care Caravan, ang kining decentralization nato sa family planning services. Uban ni Godfrey Rilien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gawas nga mitabag ang mga personnel sa Talisay City Police sa nagpadayong clearing and recovery operation sa Dakbayan nga grabing apektado sa lunop tungod sa bagyong Tino, gipasalig ni Police Lieutenant Colonel Homobono Sayon, hepe sa Talisay City Police, nga magpabilin ang kahapsay ug kalinaw sa Dakbayan, ilabi na ning Christmas season. Sunod-sunod nga mga simulation exercise sama sa insidente sa kawat, hostage ug uban pa ang gihimo karon sa Talisay City Police. Kiniaron pagsusi sa katakos ug abdik sa mga responding police. Kanunay ang pagrekurida nga gihimo nga pagpahinumdum sa publiko aron kalikayan nga mapahimus ang mapimuslanon ug mga adunay daotang tinguha. Samtang mga force multipliers ug ubang ahensya ang gipakigtagbuan na usab ni Sayon aron mutabang sa pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw. Simulation exercises is for example, ang atong gihimo katong hostage taking, mga unattended baggage, robbery hold-up, active shooter. This is part of the kining programa sa PNP. Aron na tanang mga units sa PNP mahimong ka na adunay ka nang makaingon nga operational readiness to answer the calls kung naamay mga paghitabo. Subling giila ang mga kapuso shows ug mga personality sa Anak TV Seal Awards 2025. Gipili sila sa libuan ka mga gidikanan ug professionals isip mga child-friendly ug child-sensitive shows. Ang kapin sa 20 pang nga mga programa sa GMA Network. Lakip sa gipasidunggan ang duha ka mga programa sa GMA Regional TV, ang Balitang Bisdak ug One Western Visayas. Gipasidunggan usab ang unang hirit 24 oras weekend, Kapuso Mo, Jessica Soho, Balitang Hali ug mga programa ubos sa GMA Public Affairs Group. Gipasindigan usab ang mga programa sa GMA Entertainment Group. 5 ka mga programa usab sa GTV ang giila sa Anak TV Seal Awards 2025. Labing unang higayon usab nga gihatagan ug Anak TV Seal Online 2025 Award ang mga programa sa GMA International nga Pinoy at Sea, Hanap ng Pusong Global Pinoy o Global Pinoy Unlimited. Giila usab si Alden Richards, isip Hall of Famer nga usa-usab ka Net Makabata Star Awardee, Television Star Awardee usab sa Anak TV Makabata Star ang pipila ka mga kapuso stars. You play a very important role in influencing the growth and the future development of mga bata. Pag may Anak TV Seal nakalagay o nakadikit sa programa, ibig sabihin hindi dapat matakot, hindi dapat mabahala ang mga magulang o yung mga guardian kasi hinimay-himay na yan ng taong bayan. Sangan sa mga nagpaluyo si GMA Regional TV Balitang Bisdak, daghan kayong salamat sa Anak TV Foundation sa paghatag sa ato ang programa ug Anak TV Seal. Mabuhi ang Anak TV ug kamuusab mga kapuso. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 22 days to go na lang ug Pasko na. Maayong hapon kanatong tanan.